Dante, ba't gano'n naman? Ang taas naman ang kilay mo. Chubby, di naman kilay yung binubunot mo eh. Ay, ano ba? Buhok ko yan eh. Ay, Grabe ka naman ah. teka lang pala. Dante, kailangan ko na umalis kasi Friday pala ngayon. Oh. Eh, magsisimba ako sa Quiapo. Wala pa rin naman sila, Father, kaya masasara muna ako ng tindahan. Sige, Chubby, tulungan na kita O, magligpit. sige. Tara na. Dali. Kasi maliliit na ako sa mas. Dali. Saan ka ba magsisimba? Sa Quiapo nga, di ka nakikinig eh. Ulit-ulit? Marami dun, tusok-tusok. Doon din napunti. O, tara. Puntas natin magsimba. Tsaka sa palamig. Okay na? Teka lang, hawa mo muna yung bag ko. Papatay ko yung ilaw. Aray, hindi ko abot. Dante, ikaw na nga. Ang hirap Abe, na. gagawa ka ng tindahan, di mo abot ang magnete mo. Yan na, tara na. Bahala sila, Father, di nila ako abutan dito. Ilang araw na nila akong inano. Halika na. Pads, Oh. ang layo naman itong pinanggalingan na naman natin. Bakit ba tayo nandito? Di kasi ganito. Kanina dumaan ako sa tindahan ni Chubby. Oh, Kaso sarado. ano gagawin natin? E di sinabi ko ay Saan tayo tatambay? magbisita iglesia na lang tayo. Maghanap tayo ng simbahan o something na pwede natin pagtambayan dito. Pwede. Sige, Wala sige. na akong sasakyan. Ay, Gads! ay, Kagawad! Si Kagawad! Si Kagawad! Yun. Pupunta po sana kami sa pinakamalapit na simbahan. Sige po. Okay Let's go! Tara, Kagawad! Woohoo! Pads, ang layo naman ito na pinuntahan natin. Huwag ka mag-alala. Malapit lang to. Gaano kalapit? Singlapit lang ng from the east is from the west. Lapit na Pads, tayo. mukhang pamilyar sa akin itong lugar na to. Ay, ah. napaka-pamilyar. Lalo na yung pagbababaan natin. Napaka-pamilyar. Parang na-assign na tayong dalawa dito. Oo. Ako, mula nung pagkadiakono. Legit ba tayo dumaan dito? Papapasukin tayo niyan. Taas Oo. natin dyan eh. Ayun o. Salamat, Chief! Lalabas ka sa TV! Alright. Salamat sa mga kamag-anak mo! Alright. Alright. Parang alam ko tong lugar na to ah. Siyempre, Parang marami itong bamboo. maraming kawayan dito. Maraming kawayan dito. Ayan na. Ayan na. Baba tayo. Oh, ikaw muna. Maraming salamat, Kagawad! Thank you, Kags. Mabuhay ka, Kagawad! Mabuhay ka. Opo, ingat po kayo, Kagawad! Magandang araw, mga kape-mates! Welcome to The Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph, also known as the Las Piñas Church, also known as the Bamboo Organ Church. At nandito tayo para pag-usapan ang buhay parokya. Kaya tara, tayo na magkape at kampay! Hi! Okay. Ang layo na naman inabot natin, ha? Oo nga eh. Saan na ba tayo? Ano ba tayo? Yan natin. Pero nangangawit na ako eh. Kuya! Kuya! Ano ba yan? Pahawak ka, pahawak ka. Pahawak ka. Hi. Thank you. Medyo Thank you. nangangawit ako. Kanina pa tayo nag-iikot eh. Oo. Oo. Welcome sa Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph Bamboo Organ Church, Las Piñas City. Di ba? Okay. Let me get my facts straight. So dito ka nag-pre-diaconal, Oo. dito ka nag-diakono, Oo. tapos dito ka rin nag-parochial vicar. Oo. Tapos noon, ilang taong ka na sa ministry mula nagipari ka? 8 years. 8 years. Tapos itong tambo ang una mong assignment Ang unang bilang assignment. kura. Bilang parish priest, Okay, yes. wow. So ibig sabihin na exciting ang pagiging first-timer na parish priest. Oo, syempre. Yung unang-unang parish ang palaging memorable. Pero hindi mo rin mapagkakaila yung mga karanasan mo kung saan ka nagsimula, no? Lalo na yung buhay parokya. Oo. Siyempre. Dito sa Bamboo Organ Church, na-assign ako as brother, Yun nga, pre-diaconal, diaconal, diakono, deacon, tapos parochial vicar. parochial vicar. Hindi ko makalimutan dito nung diakono ako, yung career high ko. Gaano karaming bata ang aking nabinyagan? Okay. Alam mo ilan? Ilan? 153. Congratulations. Congratulations, diba? Yun. Tapos siyempre bilang parish priest, dito ang hindi ko makalimutan, yung unang simbang gabi na andito sa patio.
Ito yung oo. nakikita sa TV, ito yung nakikita Sa sa mga dyaryo, magazine. sa mga magazine, kung saan punong-puno ng mga tao, lahat nagsisimba. At dito ngayon, para sabi ko, doon ko naramdaman talaga na, totoo ang pari na talaga ako. Oo. Ikaw, Pats, kasi kung ako 8 years, ikaw, alam ko, times 2 plus 1 eh. Oh, 17 years na akong pare. Pang-apat ko ng parish assignment to bilang kura paroko ngayon. Oo. So ako'y Saan na-assign? nasa Holy Eucharist Parish, Bunuwag, Parañaque City. Watch, like, share. Easy. No, yun, hindi. So, pang-apat na parokya ko na bilang kura. So, bawat simbahan, bawat parokya, iba-iba yung quality. May mga parokya... Quality, di ba? Quality. May mga parokya na napaka-active ng tao. May mga parokya na may konting tulak. Minsan may konting kabig ko, hila ka pa para mag-i-active sila. Pero all the same, hindi mo pwede sabihin na one parish is similar to another. May kanya-kanya karakteristik. And I guess, yan ang kagandahan ng pagiging bahagi ng simbahan. Iba-ibang muka, iba-ibang experience. Ano ba ibig sabihin ng simbahan, no? Kasi nga, ngayon, magandang babalikan natin yung kwentong parokya, parish church. Ano ba ang isang church? Well, building, ayan simbahan, di ba? Yan, building. Pero I guess meron pa mas malalim eh. Church is not just the building eh. Ano nga ba yun? Ang church ay, siyempre, kinikilala natin bilang people of God. No? Balikan natin yung original na pinanggalingan. Galing ito sa Greek word na ekklesia. Iglesia, di ba? Pamilyar yan na, di ba? Parang yan yung salitang iglesia. Hindi. Actually, yes. Oo na hindi. Kasi doon naman talaga nanggaling yung salitang iglesia. Yun yung Spanish, no? Pero yung church, nanggaling ito sa Scottish na kirk. Kirk. Oo. No? At eventually, salamat sa pag-aaral natin ng simbahan, no? Lalo sa Second Vatican Council, naintindihan natin ang simbahan ay hindi lang basta yung building, kundi ito yung bayan ng Diyos, the people of God. At syempre, hindi lang bayan ng Diyos in the sense na yung mga parokyano lang at si Father, kundi pinag-usapan, sabi nga sa Lumen Gentium, no? That the church is the people of God and we are members of one body of Christ. Di ba tayo, one bread, one body? Di ba yun nga? Kasi iisang katawan, iisang pamilya, iisang faith family tayo kay Kristo. At ang pinaka-head o pinaka-boss natin ay walang iba kundi si Lord. Siyempre, hindi makakilos ang katawan kung wala ang ulo. At Okay. siyempre, nabanggit din dyan yung temple of the Holy Spirit. Sapagkat nananahan at kumikilos ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng simbahan. Kaya nga, di ba, nung sa katikisim natin, tinuturo na may 4 na signs ang simbahan, di ba? Ang true church na tinatag ni Jesus ay may 4 na signs. Ito ay 1, holy, Catholic, and apostolic. Yun. Higit sa lahat bilang kaharian ng Diyos, no? Isa lang ang simbahan, ang simbahan tinatag ni Kristo. Ibig sabihin yun yung 1. Oh, 1. Holy, ibig sabihin tinatawag tayo sa kabanalan, we are set apart. Uy, actually topic yan sa faith factor. Oo nga, no? topic Yun, sa faith tama, factor. oo. At hindi lang holy, kundi Catholic, ibig sabihin, Universal. Catholos for everyone. every all. Para sa lahat, kaya mali yung Katoliko sarado eh. Kasi walang Katoliko sarado. Oo. Ang Katoliko laging bukas sa lahat. Oo. At pag sinabi apostolic, palaging nasa misyon ang simbahan. At syempre, may sinusundang apostolic succession. Kaya ang ganda sa pinto na simbahan na to, si San Pedro at si San Pablo, para Oo. ipaalala sa atin na ang katuroan dito sa simbahang ito ay nagmumula hindi lang sa isang bagong document, kundi sa katuroan ng mga apostoles. At sinasabi din ng simbahan ay ang Universal Sacrament of Salvation sapagkat ang kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan ng tulong ng simbahan sapagkat lahat naman tayo nais pumunta sa langit at kailangan natin ang bawat isa. Nakakalungkot naman atang pumunta sa langit ng nag-iisa ka lang. Kaya sabi nila, di ba, ang pinakabanal na imbensyon ay ang jeep. Bakit? Dahil kung ililigtas din lang naman tayo ni Lord, sama-sama na tayo. Oo. Yun. At syempre, ito yung pinakamaganda dito. Ang simbahan ay, naalala ko, parang sinigang. Iba't iba ang mga ingredients, pero kung wala ang isa, kulang na. Oh, Kaya mahirap nandyan yung... kumain na sinigang na wala yung baboy, wala yung gabi, wala yung kangkong, wala yung siling mahaba. Tama, ganun din. Ang simbahan, meron niyang laman. Ang hierarchy, ang pope, Ang mga Bishop, obispo, mga pari, mga diakono. At ang second, yung ating consecrated life. Yung mga madre, mga brother, no? At pangatlo, syempre, ang laiko. Yun. So put them Ang mga together. ordinaryong tao. Put them together, you build the church, mga tol. So ibig sabihin ko, yun ang universal church. Ano ba ang parokya? Alamin natin yun. Nasa ba si Padre Jeff?
Bigla nawala. Mads! Oh, Hoy! yeah. Ba dito? Okay. Saan ka naman nagpupunta? Hindi, kasi nakita ko yung sign, karatula ba to? Marker Marker ng Galing sa National Historical Commission. Commission. Tapos yung declaration ng parokya na ito bilang diocesan shrine. Oh. Para hindi pa sapat yung parokya siya, dapat naging shrine din siya. Pero ano ba pinagkaiba? Una, what is a parish? Ang parish, madalas, no? Natanong natin, no? Ano ba yung parokya? A parish is actually a community of people belonging to a particular territory under the care of a pastor. Or a parish priest. A parish priest. Oo. Kasi sapagkat ang parokya po talaga ay teritoryo. At yung teritoryo na yon ay sakop, kumaga, may sakop siyang ilang mga tao, mga mananampalataya. At yun yung paglilingkuran noong pastor. Kaya siya pastor kasi parang shepherd, no? Siya yung pastol. Siya yung magagabay sa kanila at mag-aalaga sa kanila. So pag may makulit, pwede niya hilahin. Oo, pwede tanggalan ng sungay. Gusto mo? Pag ganun, oo. diba? So yun ang parokya. So anong pinagkaiba niya sa chapel lang? Yung chapel, ang magandang makita natin dito, yung chapel ay yung physical na space. Yung mali, parang yan, yung adoration chapel. Oo. Actually, kung pwede naman i-consider ang kahit malaking simbahan na chapel, basta importante siya ay place of worship, lugar ng pagsamba, lugar ng panalangin. Kaya pero, sa mga barangay, sa mga village, sa mga eskwelahan. Pero yung hindi, ang bawat parokya, may chapel. Pero hindi lahat ng chapel ay parokya. Tama. Yun ang distinction. Yun, okay. Tapos yung meron ako nakita doon sa may Muntinlupa, ano yun? Quasi Parish. Quasi Parish. Ano yun? Parang malaparokya. Actually, muntik na maging parokya o konti na lang parokya. Malapit na maging parokya. Kung parokya na siya talaga, kasi meron din siya teritorya, meron din siyang nag-aalaga, pero may mga kulang pang components. No? Siguro meron pang mga kailangan pang i-institute ng mga commission o di naman kaya ay mga ministries para ito ay maging masasabi nating full-blown na parokya. Tapos, so kung yun ang quasi parish, etong parokya bilang shrine, parang kapag tinawag mo ang isang kapilya o simbahan na shrine, merong debosyon na mini-maintain or merong miraculous na image tulad dito raw, meron daw, mamaya makikita natin. Si Tata Jose. Tapos, or merong relic o connected siya sa buhay ng mga santo dahil balita ko yung isang parish priest dito, santo na raw eh. Si San Ezequiel Moreno, makikilala natin. Kaya yung shrine para i-propagate yung devotion dito sa particular na santo o particular na title ng Panginoon. Alam ko nga, narinig ko, merong ibang-ibang level yan eh. Meron tayong tatawag na diocesan shrine. Kumbaga, yung devotion ay doon lang sa level ng diocese. Pwede rin maging national shrine. Ibig sabihin, nationwidest. Nationwidest, pang buong Pilipinas. Pero, balita ko, meron din tinatawag na yung bago, yung international shrine. Parang sa Antipolo yata yun. Shout out kay Father Nante. Father Nante at sa Diocese of Antipolo kay Bishop Stud at Bishop Noli. So iba't ibang level ng devotion. Yung propagation ng devotion at syempre, yung tao, mga pilgrims, pinupuntahan ang mga shrine talaga. Okay, so, tapos yung kabilang parokya ay katedral, St. Andrew Cathedral. St. Andrew Cathedral yun naman ay dahil nandun daw yung katedra, upuan daw yun, di ba? Upuan, yung upuan ng bishop. Pero at the same time, ang cathedral po, ito ay sumasagisag bilang mother church ng buong diocese. Katulad na sa The Manila Cathedral. Of course, The mother church, not only of the Archdiocese of Manila, but actually of the entire Philippines. Tapos yung mga katedral na malalaki tulad, yun, St. Andrew, San Roque sa Caloocan. Immaculate Conception sa Cubao. Tapos sa Pasig ay Immaculate Conception din. Ano pa ba mga katedral dito sa Metro Manila, Good Shepherd sa Novaliches. At sa Singapore. Easy. Yun. So yun, di ba? So yun ang katedral. Eto, Pats, may tanong ako. Di ba yung Manila Cathedral minor basilica of the Immaculate Conception? Ano yung ano yung basilica? Ang basilica po, originally, ayon sa mga dalubhasa, ito po ay isang malaking meeting hall sa Roma. Kung saan ginagather ng emperor yung kanyang senado. Eventually, nung naging prevalent na po ang Christianity sa Roma, nagkaroon yung mga malalaking hall na ito ay ginawang lugar ng pagsamba. Kaya ang tawag pa rin sa kanya ay basilica. Ibig sabihin, this is the center of the kingdom. Pero ibang kingdom na to, pare. Pero sinabing basilica, di ba ba yung royal house? Royal house kasi ang royal na, ang hari na dito ay si Kristo through the guidance and leadership of the Holy Father, the Pope. Paano yun, Father, kung mayroong minor basilica,
Eh di meron major basilica. Ano pagkakaiba? Ang major basilicas, ito po'y by history and by appointment of the Holy Father. Ito ang pinaka-importanting mga basilika sa history at liturgical life na simbahan. Apat yan, di ba? St. Peter's, St. Paul outside the wall, St. Mary Major. at ang katedral ng Diocese of Rome, ang St. St. John Lateran. At yung minor basilica naman, Ito naman po ay mga simbahan sa mga lokal na simbahan na pinahahalagahan po, nire-recognize ng Holy Father yung debosyon at yung liturgical devotional life nung community doon. so yun pala yung distinction, no? Kaya sa susunod na makakita tayo ng simbahan, magandang madistinguish natin. Ito ba ay parish? Ito ba ay chapel? Ito ba ay shrine o ito ba ay quasi parish? Ito ba ay cathedral? O ito ba ay Basilica na yan, oo. Major ba yan o Minor. So yun, Oh. total pinag-usapan natin simbahan, pumasok na tayo at Parang- medyo dumidilim na yata. Parang gusto ko na makita ano ba ang laman ng Oo. Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph dito sa Kape! At Kampay! Pasok na tayo. Pasok tayo. Pasok na. Pads, kanina, na-distinguish na natin yung parish, chapel, sa mga basilika na ganyan, katedral. Oo. Ano bang hindi mo makalimutang karanasan sa parokya? Ako, hindi ko malilimutang karanasan sa parokya. I guess yung mga moment na ramdam ko, pari ako. Wow, katulad ng... Well, magmisa, at syempre, damay na yung pagpipreach doon. Pero yung magpapakumpisal, yung magdadalaw sa mesakit, or yung minsan yung to be there with the parishioners, kung ano man yung mga event nila. Ito man yung masayang event tulad ng binyagan, kasalan, or even yung moments na malungkot tulad ng pag may nagkakasakit o may namamatayan, doon ko na-feel lalo yung presence ko sa community bilang parish priest. At syempre, kasama na rin doon yung mga katrabaho ko, yung staff, yung parish council, yung mga members sa mga orgs, sila yung nagbibigay ng buhay doon sa parokya, maliban doon sa life at witnessing ko. Ikaw? Siyempre, bilang parish priest, napakalaga yung mga relationships, no? Yun nga, yung relationship sa mga parishioners, no? Kaya kanina nakakatawa, habang tayo ay nandito, may mga kumakaway. Oo. At hindi ko maiwasan kahit na naka-on na tayo, kumakaway pa rin ako. Kasi dito ka na-assign. Dito ako dati. naka-assign at the same Oo. time. Naalala ko yung mga kwento na aming mga pinagsamahan, mga pinagsaluhan. Kwento mo nga kanina, yung mga bata kaninang, yung mga teenager na nagmano sa'yo kanina, mga ikaw pa Ako nagbaptize, pa di ba? nag-baptize, di ba? Tanda mo na kasi- talaga. Easy. Nakakatuwa kasi ito yung mga palagi mong bibit-bitin kahit saan ka ma-assign. Meron kang babalik-balikan din sa mga previous assignments mo. Oo. Kaya pag nakakabalik ako dito sa parokyang ito, nakakatuwa kasi naaalala pa nila ako, nakikilala pa nila Partida, ako. 2 years ka lang dito noon. Oo, 2 years lang. Hindi naman ako masyado Tumagal, oo. tumagal. Pero yun nga, babad na babad din sa community. Laging nasa MKK, yung Oo. munting Kristiyanong Kristiyanong kapitbahayan. kapitbahayan, oo. Tapos babad na babad din sa mga sacraments. Kaya talagang naaalala yung mga relationships. Minsan nga lang nakakalimutan ko ng mga pangalan. Oo. Kaya minsan pag kumakaway sila pag nasa mall tayo, di ba? Oo. Pag kumakaway, kaway. Kaway na lang. Tapos pag tinanong ko na nanay ko, sino kumaway siya? Di ko kilala mo. Hindi ko kilala. Hindi ko maalala. At least kinaway mo, Oo, patingin at mo. least, diba? Hindi ka snob. Oo. No? Kahit pero anyhow, so Oo. yun ang nasa parokya, no? Yung relationships, yung celebrations. Pero syempre, ang importante sa parokya, yung tao. Oo. Kaya nga tandaan natin to, the church is about people. Palaging inuulit-ulit yun eh. Yung hashtag, tayo ang simbahan. Yun. Oo. At dahil dito, maganda pag-isipan at pagnilayan natin, ano ba ang meron sa isang parokya? May Siyempre, bubong. Hindi na nga yung physical na simbahan, no? Ano ba, kasi kanina pag-usapan natin, ang parokya ay isang community, isang territory. Ano ba ang meron sa loob ng isang parokya? Number 1, may parish priest. Siyempre, yun naman. Siguro isa, like kung kunyari quasi parish, may priest in charge o admin, pero importante ang role ng parish priest kasi literally siya yung pastol. He pastors the community, he leads the people in worship,
He teaches the people the Word of God. He administers the work of the church and the properties of the church. Yun sinasabi nating kalakbay at Katiwala. Oo. ng simbahan. Yes. Sunod, meron din tayong tinatawag ng mga councils. Ano ba yung mga councils na ito? Ito yung mga tinatawag nating consultative body. Siyempre, yung pastol, yung parish priest, bago gumawa ng desisyon, meron munang pagtatanungan yan. Oo. Hindi siya pwedeng banatan ng banat. Kailangan niyang alam din yung pulso, ano yung nararamdaman ng kawan. Kaya meron tayo, narinig natin ito, mga parish pastoral council, parish finance council, padating sa kaperahan, at iba pa, mga planning, direction setting, administrative. Ito yung mga laiko na tumutulong sa pangangalaga ng simbahan. O kaya nga, di ba sa canon law, meron sila sinasabi na dalawang council na importante, yung pastoral council at yung finance council. Pastoral dahil ito yung mga representative na mga ministries. Dahil ang bawat parokya, binubuo ng mga grupo ng mga taong naglilingkod sa worship, naglilingkod sa catechesis, naglilingkod sa social action, sa kabataan at mga families, iba't ibang sangay. May mga representative yan. Sila yung bumubuo ng pastoral council. Oo. Counted dito, yung tinatawag natin mga commissions. Oo, or Mga- ministries. Or ministries. Oo. Yung commission, yung mas malaking katawan, yung ministries, yung mga mas maliliit na grupo. Yun, pasintabi mo na. Kasi yun ay sa diocese natin. May Baka sa- iba-ibang may Oo. iba-ibang approach sa Oo. mga commissions. Baka no? sa inyong diocese o sa inyong parokya, by ministries pa rin. Pero practically ganun din yon. Meron sa pagsamba, meron sa catechesis, meron sa kabataan, pamilya, social action, Social at action. sa temporalities, o yung tinatawag namin dito sa diocese, finance and administration. Meron din dito, syempre, kasama ngayon, bagong-bago, no? Yung social communications. Ay, oo, syempre, Kasama syempre. na rin siya. At syempre, hindi tatakbo ang parokya kung walang staff. Oo. Yan, Kaya palagi oo. natin sinashoutout yung Yun, ating mga yung mga staff, staff, no? oo. Okay, shoutout mo palagi. Shoutout ko, nag-retire na si Nag-retire Kuya na. Al. Congratulations sa retirement at salamat sa serbisyo. Ngayon, ang pumilit sa akin si Ate Lynn. Siyempre, doon pa rin si Ate May, si Ate Fide, si Jason, and the rest of the cast and crew ng parokya. Ikaw, Sa akin, syempre, andun pa rin si Teo at si Ivy. No? Si Teo, dalawang anak na. Oo. Diba? Tapos, syempre, sa convent, nandyan si Kuya Raymond, si Ate Jinky. siya yung nagluto kanina, no? Oo, nagluto nila ng Oo. barbecue. Tapos, Oo. syempre, sa Sacristan Mayor, si Voltaire. Si Pio Voltaire. Oo. no? At napakaraming mga tumutulong, mga gwardya namin. Ay, oo, Kasama syempre. yan. Ang lahat ng ito ay kasama sa tinatawag nating pamilya ng parokya. Pero hep, hindi lang po yung mga nasa loob na simbahan ang part ng parokya. Dahil mamaya, tignan natin, pati yung kapitbahayan mo, pati neighborhood mo, pati village mo, barangay mo, damay sa simbahan. Tol, kanina pa tayo lakad na lakad. Pumuna tayo. Mapagod ka na ba? Oo. Mapapagod ka na ba? Sige, maupo muna tayo saglit. Yan. Kapag sinasabi kasi na St. Joseph Pambuorgan, palaging konektado dito yung isa sa mga muka ng simbahan, sinasabing the New Way of Being Church, ang Basic Ecclesial Communities o BEC. Teka muna, bago natin masabing new way of doing church, ano ba yung traditional way of doing church? Kasi usually, ang dating way of being church yung magmimisa ka lang, no? Magkukumpisa, papakumpisal, magkukumpil, magkakasal. Very sacramental. Yun yung tinatawag yata nilang maintenance mode, di ba? Oo, pag maintenance mode, tandaan mo, pag may maintenance ka, ibig sabihin, May sakit ka. may sakit ka. Oo. Pero, meron tayong bagong paraan kung saan tayo ay nagmimisyon, pumupunta higit pa sa simbahan. Pumupunta sa mga kapitbahayan, pumupunta sa mga kalye, pumupunta sa mga tao. Yung simbahan, yung mismong pumupunta sa tao, hindi na yung tao yung pupunta sa simbahan. So yun yung parang tinatawag nila missionary mode. Oo. Or yung tulad ng sinabi nga dito, ang tinatawag nila dito yung simbahan na lahat kasali, At kasali lahat. o participative church. Oo. Yun. At dito na aalala ko, no, yung aking karanasan ng BEC. No, kung saan yung mga munting mga kapitbayang Kristiyano
ay pinupuntahan namin at doon hindi lang kami nagpe-prayer meeting. Pero pati yung mga normal at ordinaryong problema ng kapitbahayan napapag-usapan. Oh. At tulad ng baha, katulad ng basura, no? Kuryente. Oo, yung mga Sunog. sunog, di ba? Oo. Nakikita natin yung kapitbahayan ay sama-sama na nagsusumikap at nagtatrabaho para sa kapakanan ng bawat isa. Hindi lang sarili ang iniisip dahil walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. At pinapaalala din nun, tulad yung sa karanasan ko naman dito sa current kong parokya, hindi lahat ng activity ng parokya ay dapat nasa sentro lagi. No? Kasi madalas, lalo na, ang parokya po ng Las Piñas ay medyo obvious naman, panahon pa po ng mga Kastila to. At dati, sa sentrong ito, kung di na nagkakamali, andito ang ospital, andito dyan sa likod. ang munisipyo, katabi. andito ang mga eskwelahan, at andito Yan, ang dyan sa tabi. palengke. Yun, sa likod. Kaya dati, puntahan ng tao ang simbahan bilang sentro. Pero ngayon, on missionary mode, ang simbahan na po ang pupunta sa lugar. Kaya naalala ko yung services namin sa parokya, mga retreat at recollection, mga medical mission. Hindi pwedeng sila lang pupunta lagi sa simbahan, kundi pati kami, pupunta na kami doon sa mga area para bigyan din ng serbisyo. Naalala ko, meron kaming programang ganito noon eh. Doon nasa BEC pa ako, yung Sugod sa Sambayanan. Ay, oo, naalala ko yun. Yung pumupunta sa mga areas, yung mga iba-ibang mga commission, tapos doon nagpapatawag, meron pa ba diyang hindi nabibinyagan? Meron pa ba diyang hindi nakukumpilan? Oo. At the same time, may dala na kaming mga legal team, may dala na mga medical team Oo. para sa mga libre check-up. May palaro na sa mamamagitan ng Commission on Youth. Oo. Kumbaga dito, nararamdaman ang simbahan dahil ang simbahan ay hindi lamang nakakulong sa mismong struktura niya, kundi lumalabas, hindi maintenance, kundi missionary mode. Kaya kung titignan din po natin, kapag naka-mission mode ang parokya, lalong naha-highlight yung tatlong mission o tatlong ministry ng bawat Kristiyano. O yung tawag nila, meron din si Kristo nito, di ba? Oo, ito yung Tria Munera. Oo, Prophet, Priest, and King. So, ibig sabihin, hindi maibig sabihin lahat magpapare, ano? Hindi. Pag sinabing priestly, ano yung priestly ministry ng bawat parokya? Tandaan natin, ano ba ang role ng priest? Mag-offer ng sacrifice at higit sa lahat, maging tulay ng tao patungo sa Diyos at Diyos patungo sa tao. Oo. Ang bawat simbahan may ganyang tungkulin. Kaya tayo may misa, kaya tayo may Oo, mga sakramento, mga sacraments. kaya nakakapagdasal ang mga tao. Oo. Dapat maging Tinutulay tulay. sila ng parokya sa Diyos. Tulay, hindi pader. Ay, oo, diba? tama. Kasi yun. minsan nagiging pader din yung simbahan eh. Ang dami natin mga restriction, ang dami natin bawal, pero dapat tayo maging tulay. Kaya siguro tawag sa atin, Father, no? O pader. Diba? Anyhow, so yun yung priestly mission. Ano yun, magpapakapropeta tayo, magpapatubo ako ng malbas, magsusot ako Hindi leather, yun ganun. tatayo ako diyan sa kanto, magugunaw na ang mundo. Magmumukha ka lang Ano? engot. Engot, diba? Pag sinabi namang Prophetic. prophetic, palagi dapat tayo nagsasabi ng totoo. Yung totoo lang. At syempre kasama dito yung sinasabi ngang you disturb the comfortable and comfort the disturbed. Kaya pala minsan, ang mga parokya nahihikayat din sa mga advocacy tulad ng pangangalaga sa kalikasan. Ayun, tapos syempre sa good governance, pagdating sa mga oo. eleksyon. At pati na rin sa healthcare at pangangalaga, lalo na po ng mga napapabayaan, yung laylayan ng lipunan, di ba? Oo. Yung periphery, sabi nga ni Pope Francis. Yun yung sinasabi nating prophetic. Kailangan magsalita ang simbahan pagdating sa mga pagkakamali nang sa gayon maidala sa tama. Alam ko na yung King Lee kasi may mga tao na naghahari-harian, nagre-reyna-reynahan sa simbahan. Yung ba yun? Ang ibig sabihin nun, yung kapag ang tunay na hari ay ang pari. Ay, hindi. Ano Easy. Hindi, pag sinabi naman na kingly ministry, ibig sabihin, ito ay ang shepherdly ministry ng parokya. Of course, ang pinaka-punong pastol sa bawat parokya ay si Father. Oo. Pero, pinapaalala rin ito, sabi nga ni Father kanina, at sabi rin ni St. Paul, walang sino mang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. So we are responsible for creation, we are responsible for human life, we are responsible for each other. Diba sabi nga ni Pope Francis, true power and authority is for service. Oo. Kapag sinabing kingly, ito ay para sa paglilingkod. Oo. At yan, paalala sa ating lahat, lalo na sa bawat parokya, lalo sa lahat ng mga parishioners, sa mga kaparokya at mga kapimates natin. Tayo ay membro ng parokya at dapat tayo ay nasa
missionary mode. Wag lang maintenance mode. At tandaan natin, when we talk about church, lahat kasali, kasali lahat. Dito po sa Kape at Kampay. Lahat kasali. Walang Lahat kape. kasali, kasali lahat. Tayo walang kape. One, two, three, four, five. Huy! Hey! Amen. Top 5. Top 5. Ang segment na ito, didiscuss natin. Top 5 ways how to be activated on missionary mode bilang miyembro ng kanya-kanyang mga parokya. Galing mo makapick up, kagigising mo lang ah. Ganun talaga tayo, advance tayo mag-isip. Hindi, pero ito po ang top 5, 5 paraan para umangat ang quality ng inyong paglilingkod sa parokya. Quality dapat. Oo, yan. Siyempre, So, isa-isahin natin. Sige, sige. Ikaw Number muna. one, Number one. pinaka-importante sa bawat buhay ng parokya is to serve and volunteer. Oh. So, ibig sabihin yung pwedeng sumali doon sa mga, halimbawa, yung mga liturgical ministries. Oo. Pwede mag-volunteer na katikista. Oo. Ano pa, yung pwede tumulong sa clinic ng parokya, yung mga Pwede. ganon. So, Sinasabi, meron dong 4 na T kasi yan. anong 4 na T? Tiki-tiki for baby. Hindi! Time, Oh, talent, talent. treasure, Treasure. Di and lang naman yun. trust. Trust. Kasi pagka pinagkatiwalaan ka, kapag nainlagay ka sa isang assignment, ibig sabihin may tiwala sa iyo. Ito paanyaya sa mga medyo inaanyayahan ng mga pari na, uy, baka pwede ka naman mag-serve. Actually, hindi nga inaanyayahay. Kinukulit ng mga parish priest nila na mag-serve. Oo. Naalala ko, ito karamihan ng mga namimit kong dedicated church workers, nagsimula sa pangungulit ng kura paroko. Oo, mga medyo nakasabay lang kumain, tapos on eventually, ay sa tingin ko pwede ka tumulong sa finance council. Mga Oo, ganon, yung mga diba? tipo bang nakitang ang bait na sa mga bata, ay, ba't hindi ka maging katikista? Yung mga O ganon, di ba? meron din yung mga kumakanta ka lang sa video, kaya nakasama mo sa party, magsalmista ka kaya. O, ganun, di ba? Dahil bumirit, no? Bumirit, no? Oo. Pero pinakamalaga dito, sabi natin, time, yung oras na binibigay natin sa Panginoon, dapat din natin binibilang eh. Kasi actually kapag binigay mo yung time mo sa Panginoon, parang lumilipas lang lahat, nag-i-enjoy ka eh. Oo, yung talento, yung ibang Oo, example. obviously. Yung treasure, mamaya i-discuss natin sa number 2, which is stewardship. Pero pinakamahalaga po, muli, napakaganda para maging involved tayo sa ating parokya. Start them young. Oo. Ako, kwento natin. Oo. Ako po ay naging altar server as young as 9 or 10 years old. Hindi Ikaw? ko pa naabutan yun. Ako po yung nagsimula bilang member ng choir nung grade 3. Tapos eventually grade 4, naging altar server. Oo. Tapos nung first year high, na-involved na ako sa charismatic at sa iba't mga youth activities. Naging kahit nga nung naging World Youth Day delegate ako, alam ko may mga World Youth Day celebration sa parokya at vicariate, kasama ako eh. Naalala ko naman dito, sa aking parokya, kapag mayroong bata na gusto mag-serve, sabi ko, sige, pag-serve nyo lang. Minsan nga, di ba may requirement pa dapat nag-first communion? Sabi ko, Oo. hindi. Pag-serve nyo lang. Kahit sama-sama lang. Eventually, kasi itong mga batang to, when you start them young, to serve and to volunteer, nade-develop yan. At eventually, nagiging long-lasting na servant ng parokya. Oo, at dedicated pa. Dedicated Oo. pa. Kaya Yun. pupunta tayo ngayon sa number 2. Number 2 ay stewardship. Dalawang bagay po. Una, para sa mga aktibo na po sa parokya o aktibo sa kanilang mga ecclesial movements and communities, stewardship means maging tapat tayo sa pinagkatiwalang ministry sa atin. Alam Kaya ko nga hindi katiwala, di ba? katiwala. May episode tayong ganyan, di Oo, ba? hindi naman laging ang sipag natin mag-serve. Hindi naman lagi na parang pagkagising natin sa umaga, ready na ako kumanta, pwede na ako mag-serve ulit, pwede na ako magtrabaho sa mag-immersion sa mga community.
hindi lagi tayo nasa 100%. Pero as much as possible, maging responsable tayo sa talent at gift na binigay ni Lord sa atin. Yun ang unang paraan ng stewardship. Meron nga tayong kasabihan, di ba? Kapag hindi mo ginamit ang binigay sa iyo ng Panginoon, mawawala yan o kukunin at ibibigay sa iba. Oo. Di ba? Kung di ba, mabubulok daw. Mabubulok, Oo. hindi mo na mapapakinabangan. Kaya kung ano yung binigay sa iyo, pinagkatiwala sa iyo, gamitin mo para sa paglilingkod. At ikalawa po ay yun nga, isa sa mga precepts of the church ay ang tulungan natin ang material and financial needs ng ating parokya. Oo, actually gusto ko nga sabihin to, no? Mapalad po tayo sapagkat sa ating pong pananampalataya, hindi po tayo pinipilit na magbigay. Hindi compulsory ang Hindi tithing compulsory. sa history Oo. ng Catholic Church. At hindi sa pilitan na parang kapag hindi ka na magbigay, bibisitahin ka kinabukasan, no? At sasabihin na, asa na yung envelope mo, di ba? Easy naman, di ba? Pero yun, wala pong ganun sa history ng simbahang Katoliko. Pero alam natin na marami nagrereklamo kapag, kailangan na naman daw ng para sa mga nabaha, ng mga nasunugan. Second collection, second no? collection. Ang dami naman pera ng simbahang Katoliko eh. Pero tandaan natin, no, ang tawag natin dito ay balik handog, di ba? Ibinabalik lang natin kung ano yung hinandog sa atin ng Panginoon. Kahit na gaano kaliit, kahit gaano katiting, basta galing sa puso, kapag binigyan na sa Panginoon, siya na ang bahala at actually, pararamihin pa niya. At ito po yung isang magandang paalala. Kapag may mga serbisyo ang parokya, syempre marami din binabayaran ng parokya. Ayun ako. Diba? Ito po, paalala po. No? Pag totoo pumunta yun. po sa simbahan, katulad po dito, no? Nakasindi ang lahat ng mga aranyas. aranyas, no? Oo. Syempre, gumagamit tayo ng electric fan. Iba no? parokya, may aircon pa nga eh. Oo, tapos syempre, may magbabayad ka ng gwardya, magbabayad ka ng kusinero, Yung magbabayad staff. ka ng staff, O, di ba? papasweldo ka, di ba? Oo. Kaya po, sana'y maintindihan natin na yung ating pong mga, minsan, contribution, yung mga binabayaran natin, yung mga fees, no? Ito po ay hindi po pumupunta sa pare. May Nako. joke ako nalala dito ano? eh. Di ba, sabi daw, kung gusto mo, saan daw ba pumupunta yung pera ng simbahan? koleksyon, ng kolekta. Koleksyon, no? Dalawa lang daw yan, ihagis mo sa Sa langit. langit. Pag pumunta sa langit, kay Lord yun. Pag pumunta sa lupa, sa pari daw. Alo. Pero hindi ganun po ang aming Hindi po pananaw. ganun, ha? No? Opo. Ito po yung marami pong nararating. At actually, kahit po yung mga social services ng simbahan, ito po yung nagiging possible dahil po sa inyong tulong. Kaya nga po yung halimbawa, yung parokya namin, nagkaroon kami ng food pantry at yung pinamigay po naming basic groceries para sa mga nasa urban poor communities. Hindi naman po galing lang yun sa iilan, kundi yung po yung contribution ng ating buong parokya. Actually, naalala ko naman, no, kapag meron po akong anniversary, o kaya Oo. may dalaw yung Nazareno sa St. Joseph Parish, Tambo, anong ginagawa? Nagpapakaridad kami. Kasi ito yung paraan para ibigay din natin dun sa mga hindi man miyembro ng ating parokya, pero ito yung ating pagiging bukas palad sa kanila. Opo. At Okay. yun. Sige. So, number 3, ang ikatlong way para mas maging quality ang paglilingkod natin sa parokya ay community involvement. Tandaan natin, ang sinabi ni Pope Francis, ang simbahan ay hindi exclusive na grupo ng mga, halimbawa, mga nasa village, nasa subdivision, or kundi man mga nasa particular na enclave lang po ng society. Kundi, kung nais mong maging buhay ang simbahan, buksan mo ang simbahan, lalo na sa mga marginalized. Oo. Siya sabi na yung marginalized, meron po tayong special na misyon para sa kanila sapagkat kailangan nating dalhin ang simbahan sa kanila. Dapat ipadama na sila po yung miyembro ng simbahan. Pero tandaan din na hindi lang po sila basta parang recipient o object Oo. ng charity. Higit sa lahat, meron din po silang pwedeng maitulong sa atin. Dapat na i-empower kahit po ang mga maralita dahil sila ay miyembro ng simbahan. Pangalawa po, ang mga kabataan. Ayan. Dahil syempre, sabi nga ni Cardinal Chito Tagle, ang youth, hindi sila ang future of the church, but they are the present gift of the church. Sabi nga ni Pope Francis yun, you are the now of the church. Nagaling yan sa Christus Vivit, Oo. no? At higit sa lahat, pinapala natin sa mga kabataan, no? Kasali kayo sa simbahan. Darating ang panahon, yung ating mga elders, mawawala na sa kahit mundo. tayo mga Kahit pare, kami. magre-retiro rin kami. Kailangan may
magpapatuloy ng misyon ni Kristo. At kaya nandyan ang mga kabataan. Pero may paanyaya din tayo sa kabataan, no? Huwag naman kayo puro outing lang ng outing kapag kayo ay member ng Parish Youth Ministry. O no? yung kukulitin si parish priest o si PPC coordinator na pengin pa merienda. Oo. Diba? Dapat manguna muna yung paglilingkod. Pero we know that there are so much more, napakaraming mga halimbawa na mga kabataan na nagbibigay ng sarili. Kaya shoutout sa inyo and we are praying for you. Yun. At syempre, pangatlo po ay yung mga leaders sa mga community. Ito'y paalala po sa mga leaders na po sa parokya, hindi po kayo nandyan forever. Ayun, kailangan na magkaroon ng formation. O ini-equip natin, no? Tayo ay humuhulma at nagfo-form ng mga bagong leaders sa ating community. Dahil, syempre, may bagong dugo, may new breath of air, may bagong pagkakataon para makapag-serve ang lahat ng mga parokyano. Share ko lang no, sa aking parokya, St. Joseph Parish Cebu. Nagkaroon ng pandemic. Siyempre, yung mga medyo senior hindi na makakalabas at makapag-serve. Eventually, nag-step up yung mga young people. Nagkaroon kami ng mga bagong servant leaders. At ito, no, sana makapag-inspire po sa atin no, na kailangan nating ipagpatuloy ang misyon at simulan natin kahit bata pa lang tayo. Oho, yun. Next, number 4. Life hack number 4. Ano Yan. ba? Promote vocations, no? At nakikita natin ang patuloy na paanyaya, tatlong bagay. To pray for vocations, to refer someone to the priesthood or to religious life, at higit sa lahat, support institutions of vocation. Shoutout po sa mga parokya na may vocation promotion ministry o vocation promotion. Vocation cross. Hindi. Vocation Promotion Ministry o Association of St. John Vianney or iba't ibang Union of Prayer for Vocations. Sa mga grupo po na yan, patuloy po nating ipagdasal ang bukasyon. Pero maganda, hikayatin din natin ang mga kaparokya natin na baka i-consider naman nila ang bukasyon, lalo na sa pagpapare at pagre-religious life sa inyong diocese. Pride and glory ng isang parokya na magkaroon ng isang seminarista, lalo't higit kung ito ay magiging pare. Which brings us to number 5, Yes. pray for your parish priest. Siyempre, kami mga pare, part ng aming ministry at part ng aming misyon ang ipagdasal kayo sa tuwing nagmimisa kami, tuwing kami nagdadasal ng aming Liturgy of the Hours o nag-adoration at personal prayer. We're praying for you. Pero siyempre, maganda rin po, ipagdasal nyo rin po kami. Dasal lang po talaga, kahit yun lang, okay na po sa amin. Minsan sinasabi ko sa mga nagte-text, no, lalo pag may anniversary, birthday, isang Our Father lang po, napakalaking bagay na, please pray for us, hindi po madali itong buhay na pinasok namin. Minsan, gusto na nga po namin bumalik sa sinapupunan na nanay namin. Minsan po gusto namin bumalik sa seminaryo. Diba? Ganun din, parang diba? mas masaya maging seminarista, pero muli, pray for us para po palagi kaming maging available, maging ready, at higit sa lahat, maging equipped po para paglingkuran namin kayo. So, yun po ang 5 ways, top 5 ways of para maitaas ang quality ng paglilingkod sa parokya. Number 1, serve and volunteer, share your gifts, share the gift of yourself. Number 2, stewardship. Tayo ay katiwala at higit sa lahat, tulungan natin ang ating mga parokya upang ito ay mabigyan ng nararapat at tama. Number 3, community involvement. Hindi tayo exclusive club of saints. Ang simbahan ay bukas para sa lahat at lahat ay mayroong chance na makapag-serve at ma-involve. Number 4 is to promote vocations. Higit sa lahat, we pray and we ask the Lord to send more laborers into the harvest. Baka may gusto magpari sa inyo. Pari ko, magpari ka. At syempre, number 5, pray for your parish priest. Yes, pinagpipray kayo ni Pads, pero maganda rin, bigayan lang, ipagdasal din natin siya para sa kanyang perseverance at sa kanyang faithfulness sa bukasyon. Tol, mahapon na. Oo nga Baka hinahanap na tayo ni Chubby. Oo, at siguro naman, after a long, long day sa labas, makakakaroon na rin tayo ng kape. At kampay. Oo, gusto na magkape, Pads. Bait ni Monsi, no? Buti winelcome tayo kanina sa shrine, no? Importante, pinakain tayo. Ay, oo. Oo, talaga Buti pinakain na lang. tayo. Salamat sa Chubby! Rechas. Salamat sa Chubby! Chabi! Ay, Chubby! Pads, wala. Umalis yata. Sarado. Ba araw ngayon? Biyernes.
Ay, nagkiyapo yun, sigurado. Alam ko na gagawin natin. Ano? Tayo magbukas ng tindahan. Uy, okay lang kaya? Oo, kumala dyan. Kumala dyan. Bubuksan ko tong tindahan to. Teka lang. Asan ba yung saksak? Ayan, ilaw, ayun. Buti nagkakasya si Chubby dito, Oo no? nga eh. Kuha ko kasya eh. Paano pa si Chubby? Di ba yan? Labas natin yung mga paninda natin. Tapos mamaya hanapin natin yung coffee maker ni Chubby. Oo, tas ikaw tayong kape. O, gawa tayong kape. Sige. Oo, yan. O, pwede na to. Father, yung ginagawa niyo Hi, sa tindahan ko. Chubby! Eto, binubuksan yung tindahan mo kasi closed. Kasi umalis-alis ka na naman, hindi nagsasabi. Kayo kaya yun? Ilang araw nyo nang ginagawa yun, nagtatampo na ako. Ang drama mo sa buhay. Tatantrums ka, ha? Oo, hindi na kayo mawi-welcome dito. O sige na, kumalma ka na. O, sige. Lumabas ka na. Labas Basta ako. na, hindi tayo kasya dyan, maliit lang yan. Masikip ang mundo para Dahan-dahan sa naman, kanila. Father, baka gumuho naman yung tindahan ko, magagalit ko. Sa akin, maayos sa'yo. Oh, sige na. Ayun na, kumalma nga kayong dalawa. Mio naman, oh. Oh, kamusta? Marami tao sa Quiapo, as usual. Oo, Father, kaya lumipat nga ako ng simbahan. Saan lumipat? Saan? Sa Immaculate. Immaculate. Kasi kumain akong baga. Doon din napunte. Anong baga? Anong baga yung yung panghinga? Hindi yung baga nasa stick. Favorite ko kasi yun. Parang isaw-isaw, parang ganun Yung yun, no? Ah. Okay. Saan Immaculate yan? Immaculate? Immaculate Conception Parish Tayuman. Parang kilala ko parish priest dyan. Mabait yung parish priest dyan. Oo, tapos hindi tumatanda. Hindi tumatanda. Tapos huwag gumingitin, nawawala ang mata. Oo, smiling face. Oo. So, pag siya parish priest kayo noon sa Santo Cristo Parish. At formator At natin formator namin. seminaryo. Oo. So, Reverend Father Ray Anthony, ayat ko. Shoutout sa'yo, kahit di ka nanonood dito. Oh, yun, okay. Pero, Chubby, alam mo ba saan kami nanggaling? Oh, saan nga? Nanggaling kami sa bamboo organ. Oo. Di ba namin bamboo doon? Hindi. Yun yung simbahan, yung St. Joseph Parish at Shrine, kung saan mahahanap yung pinakaluma at pinakabuhay pang bamboo organ. As in, pipe organ na gawa sa bamboo. Oo. Yes. At sa aming ginawang lakbay simbahan, wrong Show na naman. Sa ating lakbay simbahan, tinignan namin yung ano ba yung buhay ng parokya. Kasi pareho kami na-assign doon. Doon ako nag-deacon, doon siya nag-assistant parish priest. Dapat kasi sinasama nyo naman ako. So, huwag ka mag-alala, sasama ka namin. Sa tamang panahon. Tigilan mo yan! Tigilan mo yan! Ayun, sabi. Pero- Sabi may tanong, kasi Ano, nagpalipat-lipat ka na naman ng simbahan eh. Ang ba hinahanap mo sa maganda simbahan? Ano bang meron sa isang masaya at idea na parokya na hinahanap mo sa isang parokya? Siyempre, Father, unang-una, dapat yung parish priest ay approachable, laging nakasmile, hindi masungit. Tapos, second, siyempre magagaling yung mga nag-homily. Mga nasa SND. Oo, yung mga Oo. ganon. Yung mga tipo ba nagsasabi ng shalom? Pati no, watch, like, share, and inspire mga tol. Oh, yun. Yun. Tapos, meron akong gusto doon, inaatinan ko siya every 4 p.m. Kadalasan. Si Father Rani. Ay, kaklasiko yun. Kaklase mo yun, di ba? Kaklasiko yun. Shoutout sa'yo. Reverend Father Rani. Rani Heraldino ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Siya ang academic director. Wow, siya na ngayon. Oo, isipin mo kaklasiko lang. Pero siya na. Ibang Shoutout klase. sa'yo. Alam ko hindi ka nanonood nito. Sige. Tapos, Father, syempre yung choir. Kailangan lively. Pero magaling talaga yung choir doon pag 4 p.m. Parang Yan ba yung mga galing tipo na ba? sakto. Cry out with joy to the Lord all the earth. Gumagano ba Ay, Father, yun? magaling kasi may parang may mga drums pa. Ay, mga medyo ano. Tapos parang kulang na lang pa, tapos nila kumanta, mapapalakpakan ng mga tao. Kaya, Father, tapos lahat, tsaka ayoko Tapos na- lahat kumakanta naman siguro yes, lahat. O yun. Father, exactly. Parang Quiapo rin, di ba? Yung isa lang yung tumutugtog, pero buong pag kumanta na ng pagdating hanggang Salamat. Diba? Tsaka syempre, Father, yun nga, yung last but not the least, yung baga. Marami nang nakakaalam niya. Mura ang baga doon. Malapit sa pretil. Diba? Sa pretil. Correct. Anyhow. Sige, pero maganda pag nilaya natin to, no? Yung tanong natin kay Chubby. Anong hanap mo sa isang parokya? No? Sige, ikaw pala dyan. Ano, bilang pare o bilang noon dati nung... Yung pwede nating bilang pare at bilang mass goer. Mass goer muna sa bilang Okay. pare. Okay. Nung bata ako, ang habol ko noon, yung una maganda yung simbahan, malinis, maaliwalas.
Yung hindi siya yung parang, kasi may oras, iba, yung pag-upo mo sa pew, pagtayo mo, may iwan yung bakas ng puwet mo kasi maalikabok. Naalala ko, nireklamo yun doon sa isa kong assignment dati. Yung, Father, they don't clean your pews. They're so dusty. Really, Oo, Father? kaya parang, yun, siguro maayos maganda sound system. Kasi hirap naman, yung pare na nagmimisa, medyo mahina na nga boses, tapos ang hina pa naman, sumayin niyo, Panginoon. Wala talaga. Dapat, kung talagang proud tayo about the gospel, we are not ashamed of the gospel, dapat naririnig. Tapos, nung naging pari na ako, ang magandang parokya, kasi, by default, lahat naman ng parokya maganda eh. Yes. Siguro nasa yung quality ng response ng tao. Kasi may mga parokya, ito, pasintabi po kung may tatamaan. Kung may tamaan, sorry po may mga parokya, parang dapat lahat ng formation, lahat ng activities, lahat ng gagawin, nakadepende sa pare. Ang tawag doon, naalala ko, shinare ni na Father Mark Lisadjo, yun daw yung simbahan na maintenance mode. Parang lahat na lang spoon feed sa parishioner, yung parokyano, sasaluhin niya na lang. So kung yung pare masipag, edi masipag tayo. Pag si Father tamad, lahat tatama rin. Di ba pag maintenance, ibig sabihin may sakit? Oo. Di ba? Oo. Yun ang siguro lang ang problema minsan pag yung inahanap ko bilang pare, sana yung community, may may kusa ba? Ganon. Ikaw? Nung syempre, nung mas goer pa tayo, pati nagsaserve tayo sa parokya, alam mo, hanap mo, Ano? hanap ko, ikaw hanap mo magandang simbahan. Hanap ko magandang lektor. Magandang choir-member. Para Easy! Parang yun yung mga, Easy! Nagbabalik ang kontrabando. Yun yung mga photographer at mga, pasintabi sa mga photographer at mga nagla-livestream, saan nyo tinututok yung camera nyo. Huli ka. Huli ka, balbon. Oo. Hindi, pero seryoso. Ano yun? Joke lang yun, baka mamaya. Siyempre, ang hanap ko, number 1 palagi, is yung preaching. Oo, yeah. Preaching, no? Siguro nga, dahil seminarista, nakakarinig tayo ng magagandang preaching. Tapos nun, pag nakakapunta ka ng simbahan na parang gusto mo itulak yung pare ka na mag-homily. May mga ganun eh. Yung preaching palagi, quoting si Father Jerry Mascariña. Sama na dahil sa Parañaque. Hindi mo kailangan ng fundraising. Kailangan mo lang magandang homily, quality preaching. At maayos na pagmimisa. At maayos na pagmimisa. Pangalawa na titingnan ko actually, yung investment ng pare. Yun. Nakaka-discourage bilang mass goer na makita mo yung ang pangit ng investment, ang gigitata, bitin, ano pa. Super nipis yung sinabi. A wise Monsignor once said, mula sa Intramuros, mula sa pulpito ng katedral. Di ba? Sinabi niya, paano yung kumbakat lahat, tas meron pa nakalagay na boys. Boys and pains, di ba? Hindi yun nga. Yun yung hinahanap ko. Pero nung naging pari na, ang hinahanap ko naman, siguro dahil nga, bilang parish sa St. Joseph Tambo, una, yung komunidad na responsive sa mga activities. Siyempre, sasabi mo nga, may maintenance mode. Merong missionary mode. Ito yung komunidad na yung nagkukusa kung ano ang gusto nilang mangyari sa kanilang komunidad. Ideal yun, Tapos yun nga, yung sila na yung magsasabi na, Father, baka pwede natin pabisitahin ng Nazareno. Father, baka pwede natin papuntahin dito yung Our Lady of Antipolo. Or kundi man sila na yung Father, bigyan nyo kami na retreat, bigyan nyo kami recollection. Yun yung pangalawa, yung komunidad na excited sa formation. Yun! Ito yung sasabi natin, missionary mode. Isa pa, yung komunidad na hindi kontento na ginagawa lang sa parokya yung activities, yung pumupunta sa mga areas. Kilala mo ako, mahilig ako pumunta sa mga areas. Kaya yun yung sasabi natin, lalo missionary na sa may mode. mga isawan. Pati kaya baga. Kaya excited ako sa baga na yun. Sa akin, bulaklak. Na bulaklak. Pero yung sinasabi natin, kung sabi nga ni Father Jeff kanina, merong maintenance mode. Ito naman yung hamon sa simbahan ngayon, yung missionary mode. At sana, sa ating kwentuhan tungkol sa parokya, nakita natin what is a parish, ano yung buhay ng parokya. Sana po, ma-inspire tayo na mag-participate sa ating sariling parokya sa buhay nito. At nakakatuwa po, ngayong Synod of Bishops, andun si Bishop Milo Vergara. Of course. Belated happy birthday, Bishop Milo, Pero nakakatuwa kasi sa mga posts niya about yung nangyayari sa Synod, talagang na-emphasize po ng simbahan ngayon. Lahat tayo misyonero. Hindi po ito tulad ng mga misyonero na tulad ng mga fraile at mga batikang misyonero from other countries na pumupunta sa malayong lugar para magpahayag ng gospel, kundi tayo rin bilang miyembro ng community, tayo rin ay responsable sa bawat isa
sumasamba, nagpapahayag na salita ng Diyos at higit sa lahat, sinasabuhay ito sa ating buhay bilang komunidad. Kaya kanina po, hopefully, may na-pick up po kayo sa ating top 5, no? No, kung saan inaisa-isa natin, paano ba natin maseset yung ating simbahan, yung ating parokya, yung ating sarili sa missionary mode. At sana po, mga kaparokya natin, mga kapemates, love your parish, iyan ang iyong parokya, at higit sa lahat, dito tayo maglingkod, dito tayo magbigay ng ating sarili. At syempre po, dahil pinagdadasal na natin ang kabutihan ng parokya natin, paalala rin po, pagdasal nyo rin ang pari ninyo. At pray for vocations. Hashtag, pare ko, Magpari ka! Oo. Tapos siguro may isa din mga paalala natin, no? Magandang i-shoutout natin, Father Jeff, no? Yung ating mga parish communities. Ako po, shoutout sa St. Joseph Parish Tambo. Salamat sa 7 taon na magkakasama tayo. Yeah! Oh, kahit na minsan alam yun na. Pero maraming salamat sa magagandang alaala at kung ano man yung natutunan ko sa aking unang parish assignment, dadalhin ko. Wala akong tissue, Father, eh. Ako, 4 na yung naging parokya. Pero papasalamat ako sa parokya ng Holy Eucharist, sa Moonwalk, saan ako currently naka-assign at mag-outgoing in a few months, no? At syempre, nagpapasalamat ako sa home parish kung saan ako nanggaling. Dito sa Maynila, sa Santo Niño de Pandacan at sa Muntinlupa sa Mary Kosovar Joy. Oo nga pala, home parish ko, Santo Cristo Parish sa Las Piñas City at sa mga naging parish priest, especially Padre Ray Anyatco. Napakalaking bahagi ng aking buhay, pare. Kaya, sa pagtatapos ito, Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento na ang buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay. amoy. Quality!